Evidence will have to stand on its own. Sangkatutak ang aming affidavit at napakaraming test. Araw at ito po ang ating panibagong update. Hindi na nga pinalagpas ni Senator Amy Marcos at sinagot na itong katanungan ng media patungkol sa umano'y involvement ni Congressman Mig Nograles sa pamimili nitong perma para sa People's Initiative. Naku po, lulusot pa kaya o magpapalusot pa kaya itong si Congressman Mig Nograles na mismo si Senator Amy Marcos na ang magpapatunay na umano'y sabwat ito o kasabwat ito ng mga nasa Kongreso, particularly itong si House Speaker sa kanilang tinutukoy na umano'y may pasimono at ginagamit itong ayuda system para sa perma ng People's Initiative. PBA Party List Representative Mix Nograles denied that she was behind the PI initiative in Davao City. Sabi po niya, nasa abroad siya nung time na yun. Kumbinsido po ba kayo sa alibay niya? Well, I think the evidence will have to stand on its own. Sangkatutak ang aming affidavit at napakaraming testigo. Maraming in-identify na party list, hindi lang naman sila, kundi yung tingog, na-identify, marino, senior citizens, marami kasi pasensya lang, bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit, dahil ito lang yung mga taong nagsasalita, hindi naman ang galing sa akin. Wala naman akong inaakusa, wala naman akong inaaway, magkakaibigan tayo lahat. Wala akong magawa sa lumalabas sa hearing. Testimonies only, no evidence yet ng may mga... Well, there's evidence in the sense that yung mga iba't ibang mga coupon na pinamigay, kasi very organized meron silang mga formularies, yung mga form, sinoli nila, dala-dala nila yung form kasi gusto nilang i-withdraw. Nagpapirma sila, tapos ina-erase nila, pinubura nila, kasi gusto nila mawala na At saka, yung iba naman, nabigyan ng food packs, tapos meron silang mga coupon. Doon sa Davao, iba, kada distrito. May picture ng bundok, may picture ng eagle, iba-iba. So, alam mo kung anong distrito ka. Hindi mo nakuha kay Chairman Garcia commitment to stop down yung Well, he already stopped, as ordered by the President, he has stopped the acceptance of submitted signatures. But the question remains, there are millions of signatures already with the COMELEC, already accepted. So, that's the question. Aanhin yun? Ibabasura ba yun? Sabi niya, hindi, andun lang. Kapag andun lang, pwede pang gamitin yan sa mga susunod na PI. Wala namang expiry date yung mga permang yan. Sabi niya, oo, pwede pang gamitin. So, Nako, malinaw po mga kababayan po natin na itong mga signature na ngayon nakasumiti na sa COMELEC ay nakareserba lang pala ito. Ako, yan ang dapat bantayan ng ating mga senador. Baka magugulat na lang sila kapag kumalma na ito, biglang umarangkada na itong People's Initiative. Malayo pa yung 2025, malayo pa, mas lalong malayo yung 2028. Pwedeng i-recycle, upcycle yan. Ang akin, hindi ba dapat isoli sa tao yan? Basura yan, sunugin yan, or something, di ba? I-recycle yan, itapon na muna yan. Pero yun, andun, nakatenga. Tapos yung mga tao nga na nagre-reklamo, nagdalawang isip, at sabi nila, ayaw nilang suhulan, gusto nila i-withdraw yung signature. Napaka-komplikado ng proseso. Pupunta ka sa COMELEC office, maghanap ka ng abogado, mag-a-affidavit ka na i-withdraw mo. Pagkatapos magpapanotaryo ka. Paano kanyan? Samantalang paglikom ng mga signatures, ratsyada. On that note, Mark, I would like you to give your closing remarks so you can proceed with your other legislative work. Yes, I think I already pitched my other legislative work. We have many bills pending, and I would like to remind everyone as well, andito na rin tayo, na actually, nung panahon ng Presidente Duterte, sa administration, nagtrabaho naman yung Senado, by ang Kongreso, napaltan yung economic provisions in accordance with law. Tatlo yung napaltan namin, yung public service law, nakatenga nga lang sa Supreme Court, di madaliin yung desisyon para matapos yan. Ikalawa, yung retail trade, para yung maliliit na investment ng foreigner, pwede pa rin. Tapos, ikatlo yung sa akin, yung Foreign Investment Bill, na pinalawak yung sektor kung saan pwedeng pumasok ang mga dayuhan. So, andyan, yung tatlong yan, maliwanag na yan, dahil merong in accordance with law sa ating konstitusyon. Pwede naman yun. So, ang akin, at pinagtatakahan ko rin, kasi di ba ako yung chairman ng Economic Affairs nung nakaraang 18th Congress.
abay, halos-halos, halos araw-araw, kausap ko naman yung foreign investor. Wala naman sinabing palta ng Constitution. Ang laging dinadaing, ang mahal-mahal ng kuryente, number 1. Number 2, palpak ang infrastructure, walang kalsada, palpak yung internal shipping, etc., etc. Ikatlo, labis ang red tape ninyo. Ang tagal-tagal, 152 signatures para magkaroon ng renewable energy project. Paano naman kami niyan? Yun, yung mga red tape, yung bureaucracy, isama mo na, yung corruption, yan naman ang dinadaing. Tapos yung mga ill-trained workers, yung mga trabador natin, Job matching. hindi nagmamatch doon sa requirement ng ating foreign investors at nabibigatan sila kasi magre-retraining sila if ever. So, eto, kulang kasi tayo ng skilled worker, di ba? Yan ang problema. Medyo paper chase at diploma ang tukoy at ang pakay ng ating mga pamantasan kung minsan. So, yun ang dinadaing nila. Araw-araw, yun na narinig ko. Kaya nagulat ako, bakit economic provisions bigla ang sinabak. Tapos nakakatawa pa, yung listahan ayaw ibigay. Nung sa wakas binigay, eto nga, yung public services. Ginawa na natin yan. Nung edukasyon, sigurado ba kayo? Tapos pinaltan pa, basic education. Wala yun sa Constitution. Nagagalit yung mga abogado dyan. Nakaka-nervous rin yan, di ba? Sigurado ba tayo gusto natin na maging alien din yung ating mga anak? Tapos advertising. Tapos, ang pinaka-nakakatawa yung advertising. Malaking investment ba yon? Talaga bang magsusulat sila ng copy at ng mga jingle in Filipino? Marunong ba sila niyan? Ang labo. Kaya nga, ayun. Political, talagang political. Kaya nagtataka kami. And yesterday, isa pa yun. Isa pang natuklasan kahapon. Phase 1 pa lang ito. Di ba yun ang sabi? So, ibig sabihin, ano na ngayon ng phase 2, 3, 4, 5? Di ba? Saan tayo dadalhin? Nako, baka magulat na lang tayo, tatalo na para tayo. Ako po, at kahit itong Senator Amy Marcos, mga kababayan po natin, talagang nagugulat lang sa sinusulong nitong gustong i-amend ng mga kongresista sa ating batas, mga kababayan po natin. Malinaw naman na hindi po siya pabor sa gustuhang i-amend kahit na itong mga kilalang abogado, yung mga nasa Supreme Court, kilalang justice, ay hindi sila pabor, mga kababayan po natin, sa panukalang tsa-tsa at hindi umano ito kailangan dahil hindi naman umano kailangan itong pagbabago sa ating saligang batas para pumasok itong foreign direct investment. Tingnan nyo po, mga kababayan po natin, bumaba nitong huling third quarter ata nitong taong 2023. So ito yung binabasihan ngayon ng taga House of Representatives dahil ito umano ang paraan para umangat muli itong foreign direct investment or investor kapag babago itong ating constitution. Ito yung sinusulong ni Representative Kimboy, mga kababayan po natin. Pero itong Senator Amy Marcos, talagang kita po natin na hindi po siya pabor at malinaw naman umano ayon sa kanya, nagsasalita nga itong mga testigo kung sino ang nasa likod nitong People's Initiative at isa nga ang kanyang tinutukoy ay itong si Congressman Mig Nograles na tudo palusot at ang sinasabi niya ikasuhan umano kung talagang mapapatunayan na involved siya. At isa pa sa kanyang palusot ay wala siya umano sa bansa noong kasagsagan nitong pagkukuha ng perma sa People's Initiative. Grabe mga palusot, mga kababayan po natin. Kaya abangan na lang po natin ang mga susunod pang pagdinig at kung ano ang magiging konklusyon nitong committee ni Senator Amy Marcos. Ano po ang inyong komento, opinion patungkol sa isyung ito? Huwag kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section at babasahin po natin at titingnan kung ano po ang komento ng bawat isa po sa atin. Maraming salamat.